Topic natin medyo kakaiba. Medyo kakaiba topic natin para sa seniors o pwedeng wala pang seniors. Paano mag-retire? Okay, kailangan pinaghahandaan natin po to. Paano magretiro sa trabaho na ligtas kayo, na healthy kayo at may pera. Marami pag nagretiro ang isang tao, hindi natin alam, pwedeng edad 60 years old o 65 years old, kaya na ba magretiro? O yung iba, nakaipon na, baka 55 years old, pwede na magretiro. Kung ano man yung edad ninyo, pinaghahandaan po to physically, mentally, dapat healthy, at dapat may pera. Okay, 12 tips. Pag-isipan nyo, magre-retire na tayo. Number 1, get your finances in order. Kailangan may pera. Aayusin mo yung pera mo. Yung buong buhay mo na pinagtrabahuhan mo, dapat may naipon. Actually, pag malapit na kayong mag-retire, doon pa mas matipid. Palapit ng palapit ang retirement, 65 years old, patipid ng patipid. Kasi hindi ka nakikita eh. Puntahan mo kung meron ka bang SSS, meron ka bang pension makukuha, meron ka bang konting gamit, o baka may lupa ka, pinaghahandaan yan. Para meron ka maipon hanggang sa buhay mo, di ba? Sino pa mag-alaga sa'yo? Di ba? Ba't sarili mo lang? Number 2, dahan-dahan magbawas ng trabaho. Kung dati nagtatrabaho ka everyday, huwag mo naman biglain na titigil agad. Minsan hindi po maganda sa mental health natin. Dapat bawas lang. O baka sabihin mo sa amo mo, o pasok mo na ako ng 4 times a week, 3 times a week, part-time na lang, pa konti-konti. Number 3, pag magre-retire na, maghanda ka na may good days, may bad days. May araw na masaya ka, may araw na malungkot, na di-depress. So, pipilitin mo pa rin maging positibo. Siyempre, nag-retire. Siyempre, malungkot yung iba. So, kung mausap sa ibang tao, tanggapin natin na pag magre-retire na, talagang may problema sa kalusugan. Bihira lang yung walang sakit. Siyempre, mas masakit na likod, marami ng gamot, hindi na ganun kalakas, may pagbabago sa pamilya, baka hindi na maganda relasyon sa mga anak, may mga away-away pa yan. Kaya may good days, may bad days, kahit may edad na. Number 4, pag magre-retire na, dapat lalong mas healthy kakainin. Okay? Mas mabagal metabolism ng senior, di ba? Kaya ang pagkain actually mas konti. Mas konti ang kakainin pag may edad na. Pag bata ka, pwede ka kumain marami, mabilis metabolism mo. Pero pag may edad na, more protein. More ulam, more protina, more isda, more gulay, mas bawas na yung kanin at tinapay. Kasi kundi tataba. Tapos piliin na yung mga ligtas na pagkain. Ligtas na luto, wag yung hilaw, wag yung matigas, at yung kompleto sa vitamina. Pwede ka mag-vitamins, kahit multivitamin. Number 5, pag magre-retire na, dapat may routine ka pa rin. May ginagawa ka araw-araw. Hindi pwede retire na, wala, tulog na lang, madidepress po kayo. May lista ka pa rin ng gagawin mo. Gising pa rin ng parehong oras. Tulog pa rin ng parehong oras. Gumawa pa rin ng plano. Pwede mag-grocery, maglilinis sa bahay, aayusin ito, magtatrabaho, may exercise, may list to do. Para at least, kahit may edad na, meron ka na a-accomplish every day. Number 6, kailangan yung utak papaganahin. Ang kalaban pag nag-retire is, yung dementia, ulyanin. Meron talaga, pag nag-retire na, may pag-aaral, parang ang bilis maulyanin, ang bilis makalimot. So, pag nag-retire, dapat isip rin ng isip. Isip ka pa rin ng project, o maglaro ng chess, o basta puro mind games pa rin. Na tuloy-tuloy pa rin. Okay? At actually, may oras ka na ngayon. Pwede ka mag-aral ulit. Di ba? Pumasok sa school para gumana lang yung utak. Pwede mag-aral bagong language, mag-aral ng instrumento, o piano, o guitar, whatever. May time ka na ngayon. Hindi ka na busy sa trabaho. Number 7, kailangan mo mag-exercise. Pag nag-retire, kailangan lakad, at least sabi ko nga 5,000 steps in a day. Pag senior, pwede na 5,000 steps in a day.
para iwas arthritis, dapat naka-rubber shoes, stable, dapat okay ang balance, huwag masyadong magbibilad sa init ng araw, kung mo sa mall na lang maglakad, o kaya sa gabi lalakad. Ingatan ang mata at tenga, baka malabo na mata, matumba habang nag-exercise. Okay, exercise, very important. Kung masakit likod, may arthritis, exercise ang maganda. Number 8, pag magre-retire na, kailangan health check-up. Very important. Sigurado may sakit eh. Pag senior, 50% may high blood. 10% may diabetes, sakit sa puso. Halos 50% may arthritis. Tapos yung cancer check-up, very important. Naglalabasan yung cancer sa ganito. So, kung may mga bukol-bukol, kailangan check-up sa doktor, may blood test, may ECG, may x-ray, itong mga sintomas. Kasi, ngayon may time ka na mag-check, tsaka dyan naglalabasan. Kailangan health check. Pag-retire, malusog, may pera, at masaya. Number 9, out of 12 tips to, kailangan mo social support, tsaka mental health support. Yung pamilya mo at yung mga anak mo, dapat kakausapin ka, di ba? O hindi, hanap tayo ng bagong kaibigan kung hindi ka na kinakausap ng pamilya mo o anak mo. Tapos yung mga katrabaho mo, yung mga dati mong ka-work, yung mga work friends mo, i-meet mo pa rin. Kung may anniversary yung kumpanya, baka 10 year, 20 year, di attend ka pa rin para at least feeling mo kasama ka pa. At kung meron kang mga kaaway na sama ng loob, ngayon na siguro dapat mag-peace at magpatawad. Okay? Para masaya retirement. Number 10, ito uso to ngayon, practice mindfulness. Yung in the moment. Anong ibig sabihin? Parang enjoy mo lang yung sarili mo for the day. Kung ano yung in the moment ngayon, enjoy mo lang kung anong ginagawa mo. Ako, kahit pa paano, masaya ako, nakakatulong tayo sa tao, may konting nanonood, pwede naman yan. O kaya rin, naglalakad kayo sa park, o nakakita kayo ng dagat, ng puno, enjoy mo lang. Na yung araw na yun, may nakausap kang hindi mo kakilala, enjoy mo lang. Enjoy mo yung nature, lakad, bilangin yung blessings. Parang happy tayo for the day. Huwag na natin isipin kung mabubuhay tayo ng 100 years old o mabubuhay ng 10 taon. Basta today, happy, kung ano kinakain mo, meron kang good friends, okay na yun. Happy for the day, good na yun. Kaysa 1 year na malungkot, at least 1 day masaya. Number 11, out of 12 tips to, pamper yourself. Dito mo na pwede alagaan sarili mo. Pwede ka magpa-massage, magpa-spa, kung gusto mo manood ng sine. Kung may pera, pwede kang mag-travel. Diba? Dati wala kang oras mag-travel, walang pera, walang panahon, puro busy. Kahit yung mga kung anong lugar na gusto mo dalawin, mga kamag-anak mo dati, mas may oras ka na ngayon. Yung mga hindi mo nagagawa dati. So, enjoy mo sarili mo. And number 12, last tip, very important, mas maganda rin tumutulong pa rin. This is good for mental health. Pwede ka mag-volunteer sa barangay, volunteer sa simbahan, tumulong sa komunidad, magturo ng kabataan, diba? Magturo, pwede ka, meron kang bagong project. So, parang may ginagawa ka pa rin para sa community, feeling useful. Bukod dito, meron pa tayong mga optional na pwede nyo gawin. Kung gusto nyo lang, ito mga optional to, mag-alaga ng pets, ng aso o pusa, kung wala ka talagang makuhang kamag-anak. Yung iba gardening, di ba? Libre na yung gulay, tapos masaya pa. Pwede baking, nagbe-bake, yung iba nagtuturo. So, itong pag-retire, hindi siya basta-basta. Pinaghahandaan, inuunti-unti, and one day makikita nyo mahalaga to. Share po natin to sa ating mga magulang, lolo't lola, para mapaghandaan. Tayo naman, kung kayo mas nakakabata, intindihin natin na mas sensitive, mas malungkot sila ngayon. Total, inalagaan naman kayo buong buhay nyo. Kung may utang na loob o walang utang na loob. At least, di ba, kung galit man kayo sa magulang nyo o hindi kayo galit, okay na yun Kung wala naman sila, hindi naman tayo mapapanganak So, ganun lang yun Habang buhay pa magulang mo, asar ka
Pero pag wala na yung magulang mo, maisip mo, uy, ang dami palang naitulong sa akin. Sana nagawa ko to habang buhay pa sila para happy yung mga bata, happy yung mga magulang, happy yung mga lolo at lola. God bless po.